Well, kasalukuyan nating tinitignan yung kinuha nating tema, that is, confess your sins, which is the way of reconciliation. And kagaya ng binanggit ko sa inyo na isang major reference book na ginamit natin ay yung sinulat ni Dr. John Stott. But lahat po ng itinuturo ko sa inyo ay pananagutan ko at hindi siya. No? Reference material lang natin siya. And last time, sinimula natin ang pag-aaral on the issue of confessing sin. At sabi nga natin, there are three truths or three propositions na kinonsider natin. Una, ang proposition po natin may kinalaman sa sin and guilt. Our sins involve us in guilt. Dahil involved tayo sa guilt, so we need to be forgiven. So yun po yung una. Pero yung forgiveness, pangalawa, forgiveness is offered to us by God on the sole ground of the death of His Son. So yun po yung mga assumption natin, yun po yung proposition natin. Dahil tayo nagkasala, we are guilty before God. At dahil guilty tayo, kailangan nating ng kapatawaran ng Diyos. Pero pangalawa, itong kapatawaran na kailangan natin, gusto namang ipagkaloob ng Diyos kahit kanino man sa atin. But, sabi ng Diyos, I can only offer this forgiveness to you on the basis of the death of His Son. Not on the basis of good works, but on the basis of what His Son did on the cross. So, hindi sinasabi ng Diyos na mapapatawad tayo base sa mga religious good works natin. Hindi po. Sabi niya, on the soul. Kaya sinabi natin, on the soul. Tangi lamang. On the soul ground of the death of His Son. And then thirdly, may kinalaman sa confession. So, sin, diba? Forgiveness, confession. The confession of sin is a necessary condition of receiving the forgiveness of God. So, kung hindi ka magsisisi, bagamat mabiyaya ang Diyos at handa siya magpatawad, hindi ito ipagkakaloob sa iyo. Because the Bible is very clear. The confession of sin is a necessary condition of receiving the forgiveness of God. So, yan tatlo yung major na tinitignan natin para maging malinaw sa atin ang bagay na nais nating maunawaan pa sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. So, bakit natin pinag-aaralan ito? Well, una sa lahat, ito ay isang bagay na maging ang mga mananampalataya hindi nagiging sharp. Kasi nga, hindi madalas na pag-aaralan. Kaya nga binabalikan natin ito upang sa ganon ay maging malinaw tayo na yung buhay natin, sinabi natin, will always be a life of repentance and faith in the Lord Jesus Christ hanggang mamatay tayo. Bakit? Kasi nga, we still fall into sin kahit Kristiyano na tayo. And the Bible doesn't want us to assume na dahil tayo mananampalataya na, napatawad na ng Diyos at na kay Kristo na sa daily living natin, pag nagkasala tayo, parang wala lang. Hindi, sabi ng Diyos, you need to confess your sin. So, yung nature and necessity of this, napakalaga para sa atin. So, iyan po yung ating
kasalukuyang pinag-aaralan. Kasi kung i-claim natin that we are without sin, dahil Kristiyano na tayo, well, the Bible is very plain and clear. We deceive ourselves and the truth is not in us. So, deception yon. Kasi, ba't ko binanggit? Kasi may mga taong matigas ang mukha sa magsasalita sa TV na dahil leader siya or dahil sabi niya propeta siya o apostol ka o sino man siya, hindi na siya nagkakasala. And the Bible is very clear on that. Pag ginawa mo yun, no, you're only deceiving yourself. And the truth is not in you. So, minsan nakapagtataka na yung mga followers nila, naniniwala sila sa ganong sinasabi. No man can ever reach that. But honesty lang sa sarili mo, alam mo. Kaya lang, sinasabi nga ng Bible na if you believe a lie, no, it becomes almost a truth on you. So may mga Filipino leaders na nasa TV, sinasabi talaga nila, hindi na sila nagkakasala. So, wag po tayong matangay o magkaroon ng idea na sa mundo na ito, hindi tayo mahuhulog. Hindi tayo, kung Kristiyano ka, hindi ka na namumuhay sa kasalanan. Magkaiba po yung namumuhay at yung paminsan-minsan nahuhulog. Kasi nga, sabi ng Diyos, hindi pa tayo perfecto, kaya sa mga mananampalataya, ang term ng Bible is to mortify the deeds of the flesh. So, habang nandito tayo sa mundo, at yung full perfection, hindi pa na ibibigay sa atin kasi ibibigay yon either sa kamatayan natin or pagbabalik ng Panginoon when reference to sin. Ye are to mortify the deeds of your flesh. Ibig sabihin, you have to enter into the process of killing it. Ano mang sin yun, you have to kill it. Pero pagka nagawa mo yun, you have to confess it. Without confession, forgiveness is not granted sa iyo. Kaya nga, hindi lang tayo sinners, we are guilty sinners. And our merciful God, ino-offer lang yung forgiveness na yan, huwag natin kalimutan, through Jesus Christ. So hindi natin, minsan kasi nakakatakot yung ibang sinasabi ng mga Christian, kung hingi ka ng kapatawaran, diretso ka lang sa Diyos. No. Medyo maingat sa ganong statement. Baka mawala ka sa context. Tama. Baka kung sinasabi mo yun, ang reference mo hindi sa tao. Hindi ka mag-confess ng sin mo sa pastor, sa pare, o sa imam, o kung saan. Okay lang yun, sabihin mo sa Diyos. Pero yung sabihin mo, hindi. Kami diretso eh. No. The precise teaching of Scripture is very clear. It is offered through Jesus Christ. So as we confess our sins, it is through Jesus Christ that is to be made. So titignan natin yung three kinds of confession corresponding to three different kinds of sin. Una po, there is a secret confession to God because there are secret sins committed against God alone. Diba, nagkakasala ka, hindi naman alam. Kunyari ako, I might be your pastor. Hindi ko sasabihin sa inyo, hindi na ako nagkakasala. Pero, may nakakaalam, ang Diyos. Diba? Secret in a sense, hindi nyo alam. Maliban, dumating yung panahon, ihantad ng Panginoon yun. Pag nangyari yun, kung nagawa kong sin, would disqualify me as a pastor, wala akong magagawa. You should disqualify me and I need to step down. Kasi yun ang decision ng Lord. Ang difference lang naman is, when the Lord will make it public. Diba? Kaya nga, one sin lang. Pero pinili ng Diyos na
gawin public yan. Delikado kaya, di ba, yung may meeting, nagkainitan, binuntal mo yung ang qualification ng elder. Not easily angered. Kitang-kita mo. So you did not disqualify the pastor, he disqualified himself. He asked for forgiveness from God and from the church. Does he remain to be a pastor? Pag-aaralan natin yung restitution. Pero basically, no. He has disqualified himself from that. Forgiveness does not remove that. Diba? Kasi ang hinihingi mong forgiveness may kinalaman doon sa kasalanan. Nakukuha nyo? Kasalanan, di ba? May kasalanan ka nagawa sa Diyos, may barrier. May kasalanan ka nagawa sa tao, may barrier. So, you have to deal with the sin para maalis, mabalik yung fellowship. Pero sin is destructive. Sin can hurt, sin can destroy. Kung yung epekto nun, ma-disqualify ka, disqualified ka. Hindi ibig sabihin na pag pinatawad ka, yung epekto ng sin parang nawawala. Kaya nga, yun yung nakakatakot. Hindi tinitignan ng tao. Kaya nga, kailangan mag-aaral tayo, nire-review natin para maintindihan natin. Yes, we are dealing with sin, but in terms of, magkabalikan sila, reconciliation. So, wala nang hindrance, di ba? May effect yung sin. Sabihin po pa man, kasi last Sunday, kala ko lang tanong. Pagbaba ko, daming tanong. Okay? Ang focus sa sin. Kunyari, magkaibigan kayo. May sinabi siyang sekreto sa'yo. Huwag mo sasabihin kahit kanino. Pinagsabi mo. Di ba? So, nagkasala ka sa kanya, nagkasala ka sa Diyos. So, dalawa yan. Humingi siya ng kapatawaran sa'yo, pinatawad mo siya. Dapat ba na yung trust ko sa kanya, babalik ko ng buong buo? Kasama ba sa forgiveness yun? Hindi. Relationship niyo yun eh. Diba? Na-hurt mo ako eh. Ba't ko i-open yung heart ko? Dapat, ang tingin mo sa kanya, hindi, parang ang galit pa yung nakagawa ng crime eh. Siguro hindi mo pa ako pinatawad. Kasi ayaw mo na ako maging close friend. Hindi mo naintindihan what your sin did to that person. It is you who caused that person to be like that. Hindi siya yun. Nagtiwala nga sa iyo eh. Sinaktan mo siya. Ang sakit-sakit sa kanya. Pero kahit masakit dahil nagtitiwala siya sa Diyos, dahil humingi ka ng kapatawaran, gusto niya mabalik yun. Pero huwag mong asahan na basta-basta mag-risk uli siya ng secret sa'yo. Hindi ka dapat magalit. Dapat unawain mo na pag-pray mo yung kaibigan mo. Yung sin mo has destroyed her. Ba't ba siya nagkaganon? Ayaw niya nang magsalita sa'yo. Ayaw niya nang mag-share ng secret sa'yo. Kagagawan mo yun. Hindi niya kagagawan yun. Epekto yun ng ginawa mo sa kanya. Nakukuha nyo? Kailangan naiintindihan mo what sin does to another person. Pag naiintindihan mo yan, mag-iingat ka ng lubos. Diba? No? Lord, tulungan mo ako because nakita ko yung epekto ng sin na ginawa ko sa ibang tao. Bagamat dila ko lang ginamit ko. No? Nagkagulo-gulo. So, mahalaga yun na bago natin tignan to, maintindihan nyo. Tinitignan natin yung sin, paano i-confession. Pero later, may sinasabing restitution. Pero, nandito lang tayo sa una, sa ngayon, secret confession to God. Yung pangalawa po, ito yung private confession because some of our sins are committed against man as well as God. A private individual or two or three such and must be confessed to the offended party. Kaya nga, di ba sa scripture, paano yung private confession hindi nangyari?
Di ba, magdala ka ng witness, nag-escalate siya. Sin that escalate in a relationship. May portion ng scripture tayong susundin doon. And then, kung matigas pa rin ang ulo niya, bring it to the church. Kung matigas pa rin ang ulo niya, nakataya yung either suspension or excommunication. Why? Sobra ang higpit, hindi. Sin destroys. Sin hurts people. Sin causes so many things. Naintindihan nyo? Yung mga makukulit sa ganun, hindi kasi nag-aaral mabuti. Hindi naintindihan kung ano yung sin. Niisip pa rin niya yung sarili niya. Kaya sinasabi na, lit-lit na bagay lang. Masyado mo oversensitive yung tao. Kaya nga dapat kilalanin mo yung tao. Maring yung biro ko sa iba, yan, sinabi ko, ba't ang pangit mo ngayong umaga? Diba? O kaya pumasok yan, sister, mukhang pataba ka ng pataba. Diba? Parang na-hurt yung tao. Ano ba yun? Nagkasala ka ba sa kanya o hindi? Nagko-complain siya dun sa words mo. Ako bakit naman yung si member ganito, nung binati ko na parang sobra naman payat mo, kabalik ka rin ba? Hindi naman nagalit, ba't ikaw nagagalit? Eh talaga naman tumataba ka. So, you see, pag-aaralan mo, ano ba yung applicable na truth sa scripture? Paano mo i-define ko yung ginawa niya? Diba? In a sense, you have sinned against the person na hurt siya. Pero i-define mo, ano ba yung sin na nagawa ko? Diba? Yung iba magtatalo doon. Sige nga, pakita mo nga sa scripture kaya na, sin yan. Ay, madali maipakita yan. Kaya mga tao, hindi nila pinag-aaralan mabuti. Diba? Pero madali pakita yan. Diba? Kasi dinidefine ng scripture yung sin. Very clear. Since sa use ng words mo, daming sin. Sangkaterba. Oh. Diba? Ano yung pinaka-sangkaterbang sin? Kasalita eh. Towards another. Oh. Yung jesting. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng jesting, for example? Ay, hindi nga natin pinapansin. Ang pinapansin lang natin, yung sarili pa rin natin. Pag may nag-complain sa atin, sinabi natin o ginawa natin, we tend na, kaya nga, yung confession, napakalaga. Hindi lamang sa Diyos, pati sa tao. Hindi mo pwede sabihin kasi ng iba, na-confess ko na sa Diyos. Okay na dapat yun. Well, kailangan siguro, tignan mo pa sa scriptures kung ano talaga yung ibig mong sabihin. Third, ito nga yung public confession because some sins are committed against a group of people, a community, or the whole congregation. So, yung private sin, pwedeng lumaki yun. Diba? Nagiging public. Kaya kapag naging public na, the whole congregation, kasi kung church member siya, maapektuhan. So, yun po yung tatlo na gusto nating tignan. May tanong po kayo doon. So, 3. Tapos isa-isahin natin yung pag-aralan. Ito. So, wala kayong tanong ha. Baka pagbaba ko mamaya. Basta pag-get ko lang. Kagaya ng sinabi ni Pastor, sinabi niya na parang tumataba kaya ka. But with the intention of his heart or her heart na parang concerned siya sa health niya. Kasi alam niya na kapag tumataba siya, may epekto sa kalusugan niya yun. So hindi yun, kung ganun yung ano niya, pero yung tao na napagsabihan, hindi naman talaga for suggesting o intention niya parang libero. It's more of a concern, pero na-offend yung tao. Is that easy? Yun nga yung sinisettle mo. Diba? Kunyari ako,
Wala naman nakakaalam kung ano nasa heart ng isang tao. Supposed to be, dahil hindi natin alam, kaya nga, we are not to judge each other. Parang yung sinasabi mo kasi meron sa puso. Pero, ginawa mo yan in a public way, na-offend siya. So, what do? You have offended the person. Yun yung sinisettle mo. Kasi nga, it became an offense to the person. Either nasabihin mo, paliwanag mo yung sinabi mo. Pero you ask forgiveness kasi you have hurt another person. Diba? Hindi ka lang nakatingin doon sa sin kasi it is something that is done. Sinisettle mo nga yung issue para either na i-acknowledge mo na you have done something that hurt her. Hindi ka legalistic na naghahanap ka lang sa Bible. Yun nga yung sinasabi ko kanina. Kasi meron tayong interpersonal relationship. People are different. Diba sabi sa Bible, may stronger brother, may weaker. To the weaker, ganito. Maaaring yan yung issue mo. Naging weaker siya, ikaw yung stronger. So what do? Diba? So hindi ka legalistic. Kasi ang habol mo, reconciliation. Something has been broken because na-misinterpret o hindi tama yung maaaring tama yung puso mo, pero yung bibig mo, mali. Yung choice of words, diba? So, you acknowledge, you tackle that issue, you ask forgiveness for causing her the hurt, no? And learn. Pero explain mo rin kung talagang hindi ka lumulusot. Kasi, ang ina-acknowledge mo, yung hurt na nagawa mo. That I never intended to hurt you. Whether by words or whatever. But I acknowledge na I did hurt you. And I want to ask forgiveness for the hurt that I did toward you. Kasi nga, iba-iba tayo. So, from now, kung in-acknowledge mo yan properly before God and before this person, the next time, naintindihan mo kung sino siya. Hindi mo kinikriticize, masyadong oversensitive, tapos yung chichismis mo. Alam mo, lit-lit na bagay, oversensitive yun. You see, that's the problem. Pag hindi inayos, tapos ayaw mong i-acknowledge you have hurted somebody, wala na. Yung reconciliation na hindi yung mangyari. Kahit ikaw, di ba? Kaya pag humingi ka ng patawad, parang ano lang, pacify somebody's conscience. But it is knowing a person where kahit na ilagay mo nga na siya yung weaker brother, may duty ka sa weaker brother mo. Diba? Or nag-give in ka lang ba para magkaroon ng kapayapaan? Yun nga yun ang purpose ng reconciliation. You are seeking really have to reconcile things. Kasi a broken fellowship. Di mo minamaliit ang hurt ng ibang tao. Maaaring ikaw kahit sabihin ang tan-GA mo, okay lang sa'yo. Pero sa ibang tao, sabihin mo tan-GA ka. Diba? Maaaring magalit sila o talaga sumama ang loob. So, hindi mo tinitignan yun kasi nga nakahalo yung how do you love. Diba? Kahit ganun siya, love covers a multitude of sin. Hindi ko sasabihin sa iba na ang liit lang na bagay. Kinikriticize mo. Yung, kung tingin mo, weaker siya o siya na yung nagkakasala, oversensitiveness sa mga bagay-bagay, still, you don't have to share that to others. So, doon mo naman i-apply yung covering sin. Kaya nga, di ba dito sa atin, pagka may dinidil tayong kasalanan, pinagbabawalan ko kayong lahat na pag-usapan yan after ng meeting. Walang gathering para, bakit? Either sa chismis mapunta or kung anong sentiment. Because we are commanded, love covers a multitude of sin. Hindi natin yung excuse yun sin, dinidil natin. Pero hindi natin pagkakalat yun. Shamed na nga siya, tapos kakalat mo pa. Love will cover it. Hindi ko ito ipagkakalat. Pero mali yung hindi na idil. Di ba sabi ng Bible, love covers. Mali yung interpretation. So marami nga, hahanapin natin kung ano yung lalapat
na truth. Dahil hindi lang naman ito general lang ito. Yung sa confession, yung tao ayaw niya i-acknowledge yung kanyang nagawa, yung gagawin. Diba? Kung nagsimula yun sa private, ayaw niya na-acknowledge. Diba? Anong gagawin mo? Kung ayaw niya i-acknowledge yun, nagdadala ka ng witness. And then, dadali mo sa church. Kung matigas pa rin siya, either nga masuspend siya or ma-excommunicate siya. Sin that escalates into other forms of sin. Kaya nga yung scripture may proseso. So, okay ba yung... Sin has to be dealt with. May iba pang tanong. So yung Bible, talagang maraming focus sa sin kasi nga, yun yung idea. Sin can hurt somebody. Sin can destroy somebody. Sin can cause war. Sin, di ba sabi nga yung tongue lang Sabi ni James, the tongue is like a fire. Can destroy an entire forest. So, kaya ako binabanggit ito because many Christians are not trying to understand what sin really is and what sin does when it is committed before God and before others. Kaya nga ang resulta, parang kung may easy bilibism, may easy confession. So doon tayo maingat. Because sin always calls, ito'y sakop to ng repentance. True repentance. Minsan kasi yung iba, pag mabigat lang yung kasalanan, parang yun ang kailangan ng repentance. So, yung secret confession to God, ano yung alternative? It is, the alternative na sinasabi ng Scripture is either you cover your sins before God or you confess them before God. Proverbs 28:13, he who covers his sins will not prosper, but whoever confesses and forsakes them will have mercy. So very consistent pa rin sa pinag-aralan natin na yung sin, in order to be forgiven, is to be confessed, not to be concealed. Pero nangyayari yan. So the contrast is not merely between two opposite courses of action. Ano yung two opposite courses? One covers his sin, the other confesses his sins. But between the consequences of each, diba? Kung i-cover mo siya, anong consequence? You will not prosper. Pag i-confess mo siya at i-forsake mo siya, will have mercy. So, what is at stake, therefore, is yung spiritual prosperity natin, whether we receive or forfeit. Yung sinabi dyan, the mercy of God. Kasi pagka hindi mo kinonfess, hindi ka magpa-prosper. Pero pag kinonfess mo, pinorsake mo, you will have mercy. So, siyempre, ang habol natin na ma-experience natin. Kaya nga, pag pinag-aralan mong mabuti, hindi ka papasok sa easy bilibism pagdating sa sin. Kaya yung holiness, mabagal nang makita. Maybe even among Reformed Baptist churches because there is a low understanding of sin and how sin is to be confessed before God. And what sin does sa sarili mo.
Kung matigas ka, itago mo yan, even before God, ang sinasabi dyan, you will never prosper. Kasi sa panahon ngayon, parang yung pag-prosper ng maraming Kristiyano, pag magaling ka sa doktrina, sa mga katuruan. Diba? Yung pinag-aralan natin, Nicodemus is the, sa Greek, the teacher. Meaning to say, ang taas-taas ng narating ni Nicodemus. Kaya nga sinabi sa kanya ni Jesus, ano sabi ni Jesus? Teacher ka pa naman ng etong basic teaching, di mo naintindihan. So, kala ni Nicodemus, alam niya yung lahat. Ano ba yung basic teaching? Diba? Kingdom of God. Sabi niya, Kingdom of God, hindi mo alam. Hindi mo alam paano makapasok dyan. And yet, you're going to be the teacher. So, yun nga, we live in yun ang danger among reform groups. Yung mga younger Christian, tingin nila pag magaling sila sa mga doktrina, ang huhusay nila doon talagang mature na. No? Even sa mga pastors, sinasabi nga ang parating command ni Paul na very strong is, take heed to yourself and to your teaching. Hindi mo pwedeng i-divorce yan. You put a high teaching into a child, no? Mapopollute niya lang yung teaching na yon with his life, with his behavior, with his statement. Kaya nga minsan, tama nga siya, kaya lang ang yabang magsalita. So, yun yung mga danger. So ganun din, kung hindi ka lumalago sa pagkaunawa mo sa sin, dapat lumago tayo kasi yan ang issue hanggang mamatay tayo sa buhay natin. Tanungin ko kayo, what is the continuing issue as a Christian in your walk with God, day after day? It has something to do with sin, with guilt, with confession, with forgiveness. Until you die. You cover your sin. Anong sabi ng Bible? In the last day, God will make it public. Yari ako, pastor, may secret sin ako. If I did not tell that, when I face Christ, it will be made public. Kahit anong interpretation mo doon. Even if you go to the Greek language, that is what it's being spoken of. May ganung day. Eh, siyempre, kung seryoso ka, isipin mo, ano pipiliin mo? Dalawa lang, sabi ng Bible, Proverbs 28. Will you cover it? And continually cover it? Or will you confess it? If you choose to cover it, you will not prosper. If you choose to confess it, may nakadagdag, and forsakes them, ikaw yung magkakaroon ng mercy. Ikaw yung sasabihin ng Lord, as far as the east is from the west, ganyan yung tingin ng Lord sa sin mo. O kaya nasa likod ng Diyos yung sin, di ba? Kahit saan pumaling ng Diyos, di niya makikita yung sin mo. Yun yung ginagamit ng mga larawan kung paano magpatawad ang Panginoon. So, pagharap mo sa Panginoon, kahit saan siya bumaling, dahil pinatawad yung kasalanan mo, hindi nakikita ng Lord. Meaning to say, it will not be brought up before your face. So, mahalaga na maintindihan natin, yan yung tinatawag sa Bible na yung folly ng covering ng sin or concealing sin, which should be characteristic only of unbelievers. Diba, nung hindi pa tayo mananampalataya, parang automatic sa atin yan. We always cover sin, diba? Nung
Balikan ko lang yung elementary days ko, high school days ko, college days. Sa katerbasin sa classroom. Pero wala umamin. Pumunta ka sa kulungan. No? Di ba? Lahat hindi guilty. Hindi po, napag-initan lang po, kaya ako nakakulong dito. Napagbintangan lang po. O kaya, ngayon, di ba? Ba't mo nagawa yan? Pinatay mo. O nang hold up ka na, pinatay mo. Ba't mo pinatay pa? Wala lang pong makain yung pamilya ko eh. Ba't mo pa pinatay? Hindi mo na lang ano. Kasi po lumaban eh. Bebe, walang maamin. Kung hindi siya lumaban, hindi ko siya napatay. So, kasalanan niya. Kaya nga tayo, ano pang turo sa atin ng mga pulis? Pag hinold up po kayo, huwag na lang kayo lumaban. Ikaw pa yung pagsasabihan. Kasi baka mapatay ka. Kaya, yan yung sinasabi ko sa mga anak ko. Kung ano. But remember, may common and dangerous tendency even among believers. Kung ito ay normal sa unbeliever, sa mga believers, ganun din. To cover your sins. Imagine niyo every Sunday, tanungin ko kayo, bakit ka late? Di ba sabi natin, Sunday school natin, 9:30. Yan ang commitment natin. Commitment to each other, commitment to God. Pag 9:30, nagsisimula ako sa Sunday school, kahit 4 lang nakatayo, nakaupo dyan. Kasi may commitment ka eh. Kung worship, di ba? Maliban, alam mong may mga nangyari. So you say, we announce it here, we'll move a little bit, mga 15 minutes, because heavy traffic ang Aguinaldo ngayon. O kaya malakas ang ulan. Kung marami nagko-commute lang. So, kunyari, tanungin ka dyan, di ba? Simpleng tanong lang yan, pero yung temptation dyan, ang bigat na magsinungaling ka. Magpalusot ka. Lalong-lalo na kung absent ka. Bakit wala ka doon sa commitment mo na you will worship the Lord on the Lord's day? Parang ang simpleng tanong. And yet, pag may nagtanong sa'yo, struggle. Kaya bigla ko kayong pinatawag. Tinanong ko kung nagdi-devotion kayo everyday. Madali naman sabihin, hindi po. Opo. So, ganyan kagrabe ang kasalanan. Matindi siya. Sa opisina nyo, pagpasok nyo, tinanong kayo ng boss nyo, medyo late ka ngayon ah. Ano bang sinulat mo doon sa time ano, di ba? Yung iba, dinadaya pa yung time, sasabihin doon sa best friend, ganun mo na rin yung ano ko. Bulungan ka. Paki-punch na rin yung... Ewan ko, wala yatang ganun yan. Baka lumawa ko. Di ba? So, yung mga work at home. Work at home. See? Kung wala kang very strong conviction sa Lord, nagpapasalamat ka, binigyan ako ng trabaho ng Lord. Thank you, Lord. Work at home pa. Ang ibig sabihin, you work at home. Anong temptation niya? Mandaya. Hindi naman kayo nag-work. Diba? Hindi naman. Yung nag-COVID. Diba? Nag-decide tayo, mag-worship pa rin tayo. Kahit naka-video lang. Hindi naman mukhang worship yung video, diba? It's not a gathering together. Halimbawa, diba? Parang sinabi ko sa inyo, kung attend ka ng worship through video, pag sinabi ng leader, tumayo ka rin. Diba? Pag sumabing umawit ka rin. Pag sinabing manalangin ka rin. You do not
do it as a watcher, para ka nanonood ng video. Ba't ko sinasabi yun? Kasi gusto mo nga mag-worship eh. So kami dito, kahit dalawa lang kami o tatlo, diba? O ikaw leader, song leader, scripture reader. Pag namin, let's open our Bible, di, kahit nandun ka sa kama mo. Eh, wala nakakakita. Mag-isa ka lang. O, di pahiga ka rin. You're not worshiping, you're watching a video. Yun na hindi naintindihan. So, be honest. Practice mo yung honesty mo in small things. Faithfulness in small things. Nyari, hindi ka makakarating ngayon. Dahil providentially hindered ka. Nasa bahay ka, meron ka namang computer. Kung bibiyahe ka, hindi ka naaabot. Pero nasa bahay ka, di, tignan mo. Pero, kung makiki-worship ka, in a distance, kung naniniwala ka doon, di ba? Pag sinabi ng song leader, tayo umawit, tayo pong lahat ay tumayo. Eh, dapat nakatayo ka rin. Kasi sabi mo, gusto ko mag-worship, kasama nila. Nakatayo ka. Sabi mo, hindi ako mag-worship ngayon, panonoorin ko lang sila. Okay lang yun. Huwag mo sasabihin sa Lord na mag-worship ka ngayon. O sasama ka sa worship na kung anong church yan. Pero hindi ka naman nakikisama dun sa pagsamba nila. You see, naintindihan, ba't ko binibigay ito? Yung we need to be clear in what we understand and what we do. Kunyari, sin. Kailangan alam mo kung ano yung sin. What sin does. Pag sinabi niyo may nagawa ako, usually kahit sa mga members, hindi ko kino-contest basta-basta. Basta yung sinabi mo, parang hurt ako na ganito, ganyan. Ganito yung dating. Ano yung reality? You have hurted somebody. O kaya, kung ipagkakaintindihan, hindi malinaw yung sinasabi ko, di, ulitin ko. Diba? Tayo ka sa pulpit, sabihin mo, may mga ilang members iba yung dating nung sinabi ko. Iba yung pagkaunawa nila. Pwede ko bang i-correct? Diba? Because, reconcile mo eh. I want to be reconciled with members or with people na hindi naman yun talaga yung ibig ko sabihin, pero ganun talaga minsan. Many words, ano yung sabi? Yung nakakanta na, in many words, there are, ganun kasabihan ba? Diba? O, exempt pa ako doon dahil ako ay pastor? Hindi. Pwede nyo naman. Pag hindi nyo ako kinorek, don't take it against me kung hindi nyo sasabihin sa akin. Na one day, after 3 years, nagkamali uli ako or after a month, sabihin nyo, ginawa mo na rin yan nung ano. Hindi ko nga lang sinabi. Dahil naawa ako sa iyo. Parang may utang na loob pa. Nakakasala ka naman. You do not take it at the proper time na pag kineri mo yung grudge yun. Pag pinalagpas mo yung pinorber mo, pinili mo forbearance. Hindi naman ganyan si pastor eh. Baka nadulas-dulas lang. O kaya baka napagalitan ng asawa niya bago pumunta sa church. Kaya medyo mainit ang ulo. O, diba? Nasigawan ako ng asawa ko. Kayo, nasubukan niyo na ba masigawan ng asawa? Nakukuha niyo ibig ko sabihin. There are other factors. So, kaya nga, yun yung tinitingnan natin sa mga ganitong bagay. Tayo, may tendency sa tayong i-cover din yun. Iba't ibang way to cover it. Pero, pinakita ko sa inyo na mag-ingat kayo. Ganyan ka-deadly ang kasalanan. Tatanungin ka lang ng isang bagay, magsisinungaling ka na. Nakita niyo yung deadliness ng sin? Bakit ka late ngayon? Kanya-kanyang palusot na yan.
O, kasi, hindi kagad pumapasok sa'yo yung sin issue to. I am tempted to commit sin. So, sabihin mo, na-late po ako ng gising, boss. Sana po pag humingi ka pa man eh. Kasi ang commitment mo, ganun. So, Christian believers also have a tendency to make their confession a formality. Sa pa yun. Diba? Covering, tapos formality. Ang nangyayari, we do more covering up our sins than uncovering it before God. Ito yung sinasabi nating excuses. Mahusay tayo sa mga excuses. So, ano ang resulta niyan? Christians know little of the uncomfortable discipline of confessing and forsaking their sin. Hindi tayo nagmamature sa issue na yun. Kaya nga, mabilis maulit yung mga kasalanan. Matagal mawala yung ganong ugali. Alam niyo kung bakit? Yan. Formality and the tendency to cover it up. Ano resulta niyan? Proverb, hindi ka mag-prosper spiritually. Hindi ka mag-prosper in your relationship with God, with His Word. Pag sa mga tao naman, hindi magpa-prosper yung relationship mo sa ibang tao. Yung tina-term sa world na although hindi ko masyadong kung yung plastic, sinasabi niya. Plastic ka na lang. Or, yung plastikan po sa aking kaunawaan yung, para hindi ka ma-hurt, hindi naman dapat. So, para kang mag-iba. Sa akin, ang term ko doon, hypocrisy lang. Diba? May command sa atin love your brethren. Oh. Magkukunwari ka, is that love? So, pupunta ka sa 1 Corinthians. Ano bang kailangan ko dito? Yun yung ipag-pray mo. Mahirap mahalin to, Panginoon Pero, you are my God, you are my Lord. You have asked me to love. Ano ba command sa Bible, sa marriage? Love. Hindi sinabi doon, divorce. Diba? So, why mo? Love her as Christ loved the church. How did Christ love the church? Mabilis ba siya kung unfaithful ka, divorce na lang? Hindi. Pero dahil may divorce, diba mga Kristiyano, pag hindi na, mag-divorce na lang. Kahit Kristiyano. Ano sabi ng Bible? Pag buhay pa yung asawa mo, dinivorce mo at nag-asawa ka, you commit immorality. Kaya nga pag hindi ka seryoso, pag usually may alternative na in-offer sa'yo, tatanggapin pa natin yung alternative na pinawalang bisa yung kasal. Kinasal naman talaga. Di ba sabi? Let not man put asunder. O kagagawa ng tao Kinasal ka, may litrato, may video, nakarehistro, tapos i-annul yung marriage mo. Sino nag-annul? Ang Diyos o tao? Tao. So dapat, straightforward ka. Ano ba yung mga issue? Ano ba yung priority mo? Love. Kaya nga kung hindi mo kaya, huwag kang mag-asawa. Diba? Wala kang problema. Sila dito, si pastoran niya, matawa. Baka makonvince ka na, huwag ka lang mag-asawa. Mahirap na sisigawan ng asawa. Kasama loob mo. Tapos tayo ka rito sa pulpit. Sama-sama loob. Okay? Wala na kayong tanong. Nakukuha niyo yung ibig kong... Kaya medyo mabagal ako dito because struggle ko to, struggle nyo, lahat tayo. Kasi nga, araw-araw to Hanggang mamatay
Kahit mag-iiyak ka sa Lord, sabihin niya, i-discipline mo yung sarili mo. Ba't paulit-ulit yung kasalanan mo na yan? So, twofold use ng confess sa New Testament, confession of sin, but also confession of faith in God and Jesus Christ. So, pag nag-confess tayo, di ba, sinasabi ko sa inyo, parating nandun ang Panginoon, yung ginawa ng Panginoon. Kasi it is only on that basis na pwede tayo mapatawad. So, it is as well as a confession of faith in our Lord and Savior Jesus Christ. In God who promised that, who sent His Son, and through His Son, He will forgive our sin. So, naniniwala tayo doon na kung talaga i-confess natin, so, pinaniwalaan natin yung sin na itong nagawa ko ay kasalanan sa Diyos, o kasalanan sa tao, o kasalanan sa lipunan, naniniwala din ako na may faith din ako na ang Diyos mapapatawad niya kung ano man itong nagawa ko sa pamamagitan lamang ng ginawa ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. So it is both a confession of sin and a confession of faith in God and His Son, the Lord Jesus Christ. Yan din ang gamit ng salita sa Bagong Tipan. Sabi nga ni Charles Biber, these are the two aspects of one and the same revolution. Jesus Christ came, indeed, to bring the forgiveness of sin. It is inconceivable that the Christian should ever think of sin without also thinking of his Savior. Diba? Kaya niyo bang isipin yung sin and dealing with sin without thinking of the Lord Jesus Christ? Hindi. Humble confession of the one leads to thankful confession of the other. Ganun nga nangyayari, di ba? Pag kinonfess mo yung sin mo, it is a humbling before God, but it is also leading you to a thankful confession of the other. Ano po yung na ang Diyos ay mapagpatawad. The confession of sin is not an additional condition of salvation. Kasi may nag-o-oppose po. Bakit ako magko-confess sa Diyos? Pinatawad niya. Sabi ng teaching sa theology, kung na kay Kristo ka, sin in the past has been forgiven. Sin in the present, forgiven. Sin in the future, forgiven. Diba? So sasabihin nila, selective ko eh. Pag-aralan mo. Ano ba yung pinatawad ng Diyos sa salvation mo? Diba? Pinag-aralan natin na matagal yan. Kung naalala nyo sa Genesis. Kasi nga, hindi inuunawa ng mga tao eh. Kasi, pagka nakilala na natin ang Panginoon, hindi natin binigyan ng panahon na lumago tayo sa pagkaunawaan niyan, maapektuhan tayo kasi nga araw-araw may problema tayo with sin. Araw-araw mag-approach tayo sa Diyos through His Son, the Lord Jesus Christ. Sometimes it is to praise Him, thank Him. Sometimes it is to confess our sin. It is never an additional condition of salvation. Kasi sabi ng iba, pag ni-require mo yun ng Diyos, parang dinagdagan mo yung kaligtasan niya. It is itself an integral part of true saving faith in Christ. Bahagi yun. Kaya nga sabi ko sa inyo, hanggang mamatay tayo. Bahagi yan ng love relationship natin with Christ. You want to maintain a healthy love relationship with the Lord Jesus Christ? Diba malinaw sinabi niya, if you love me, you keep my commandment. Paano kung na-violate mo? Hindi naman sinabi niya, so I will never love you anymore. Ang sinasabi niya, ikaw, if you love me, keep my commandment. Hindi mo na-keep. So anong gagawin mo?
Hindi issue sa akin na hindi na ako mahal ng Diyos. Ayun nga yung mali ng iba eh. So, pag may kailangan sila sa Diyos, nagpapakabait. Faithful na sa hindi na relate sa church. Meron lang palang hinihingi. You see? Ano yung dala-dala niya? Something very erroneous. Bordering to heresy. He doesn't understand the love relationship he has with his Father in heaven kung Christian siya. By virtue of Jesus. It is Jesus Christ who suffered. And God has given to you His Son. What can God withdraw from you? Eh, binigay niya na ngayong beses. Kung hindi niya ipinagkait sa iyo ang kanyang bugtong na anak, yung buhay nun, para sa buhay mo. Eh, yung mga small things na gusto mo, pagkakait ng Diyos, may reason ng Diyos doon. Simpleng-simple lang yun. Hindi ko titignan ang Diyos na madamot kahit kailanman. Bakit? Eh, ako yung anak ko, hindi ko pwedeng ipagpalit sa buhay ng kahit kanino yan. Kahit barumbado yung anak ko, hindi. Diba? Daming parents gano'n. Hindi. Minamahal niya pa rin yung anak niya. So, sabi ko nga, magkaroon tayo ng faulty understanding. Very faulty yung approach natin sa Diyos. At sabi nga ng Diyos, yung mercy niya, hindi mo ma-enjoy sa buhay mo. Hindi dahil hindi merciful ang Diyos or hindi dahil gracious ang Diyos. Dahil ikaw mali-mali ka. Kung ano-ano yung pinapasok mo sa isip mo. So, yung problema, nandun talaga. So, through confession, the honest and shamefaced uncovering before God of the sins of the past day or week is an essential condition of spiritual health. There can be no mental or spiritual health without honesty. So, tuloy natin next week by looking at the confession, the example given to us doon sa confession ni David na nagkasala laban sa Diyos. So, time na. So, kung may tanong pa kayo next week, huwag nang mamaya. Okay? So, but after this, magkaroon naman tayo ng question and answer. Okay. So let's give thanks to the Lord. We give you thanks and praise, Panginoon, sa pinag-aaralan namin. Gusto po talaga namin, Panginoon, na matuto, ma-refresh, or lumalim pa sa aming kaunawaan dahil naintindihan po namin, Panginoon, ito'y isang experience na may encounter namin every day almost sa buhay namin. Sin is a real enemy. Sin really hurts others. Sin even destroys a church. Sin even causes pastors like me to be disqualified from ever preaching your word. No one is exempt. Even yung pag-aaralan namin next week, David was not exempt. Though he was labeled by you as a man after your own heart. And yet, sin, and what sin did to him and to his family, terrible. Maybe he even went to the grave. So much hurt. But you are a merciful and gracious God, Lord. But enable us, Lord, to really understand why is it that this is your disposition towards sin. At sana po, Panginoon, makita namin what sin really does, what sin really is, so that we will be encouraged to work out our salvation with fear and trembling with regard to this sin that wants to return back
to our daily living. We look to you, Father, for grace. We look to you, Father, for spiritual growth and understanding. So help us in this church. We pray. In Jesus Christ's name. Amen.